Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano kami mag-decant. Ito yung proseso namin, step-by-step process namin ng pagde-decant ng mga pabango. Ipapakita ko sa inyo lahat ng kailangang gamit, mga accessories, mga tools. Ilalagay ko na rin sa link o sa description yung mga link. Baliktad. So medyo mahaba ito kasi sasamahan ko na rin siguro ng mga kwento kung paano kami nagsimula. So bakit ko ba naisip gumawa ng ganitong video? Ilan na rin yung nag-message parang since last month tungkol sa una, saan daw pwedeng bumili ng mga perfumes. Pangalawa, paano mag-start ng decanting business. Yung sagot doon sa una, nagawa ko ng video pero ayaw mag-upload. Masyado yatang malaki yung file. So ito, ginagawan ko ngayon ng video. Tapos naisip ko, may old videos na ako ng decanting, step-by-step process. Pero naisip ko, gawa na lang din ulit ako ng bago. Kasi baka may bagong inputs ako. Anyway, katulad ng sinabi ko, papakita ko lahat. So medyo mahaba to. Kung hindi ka naman after sa step-by-step process ng decanting, huwag ka na manood kasi medyo mahaba. Okay, isa-isahin ko na. Ang mga kailangan mo na tools, o basta lahat ng gamit na kailangan mo, syempre kailangan mo ng pabango. Naglabas ako ng dalawang klaseng pabango. I-explain ko mamaya kung bakit. Pangalawa, kailangan mo ng syringe. Yung syringe na gamit ko ngayon is may lower lock. Yung lower lock, ano ba siya? Basta may mga syringe kasi na hindi lower lock eh. So yung ilalagay ko dito sa description na link is may lower lock na rin. Mas preferred ko yung may lower lock kasi kailangan natin siya para sa tool na to. Yan. Balik ako sa syringe. May syringe na 5 ml, may 10 ml, may mas maliit pa. So, ang suggestion ko, pwede kayong gumamit ng 5 ml or ng 10 ml. Depende kung ano yung plano nyo sa ipuput up nyong decanting business. Kung ang mga decant bottles na gagamitin nyo, 5 ml pababa, okay na yung 5 ml na syringe. Pero kung gagamit kayo ng 10 ml na decant bottle, mas maganda kung may 10 ml kayo na syringe. Usable naman to kahit na 10 ml glass bottle yung decant bottles nyo. Kasi pwede mo namang gawing dalawang 5 ml, diba? O dalawang higop. Pero sa experience ko kasi mas madali kung may malaki ka, kung may 10 ml ka na syringe. Okay. Pinakita ko kanina. Tawag dito decanting tool. Teka, sisilipin ko yung kodigo ko para hindi ako maligaw. Decanting tool. May dalawang klase ng decanting tool. Ang tawag ko dito, male. Yung isa, female. Mamaya kapag ginagawa na natin yung mismong pagdedecant, mas ma-visualize nyo kung bakit kailangan ng dalawang klase. Nag-ready na rin ako ng Teflon tape. So, ito is not required kasi may mga nabilhan ako ng decant na hindi ko magamit na ito. Pero by experience, kwento ko na lang din, nag-work ako before sa corporate bilang isang biomedical engineer. Maganda pakinggan pero sa madaling salita, nag-handle kami kasi ng mga medical equipment, mga ginagamit sa ospital. May mga na-handle ako before na mga equipment na dinadaanan ng sobrang taas na pressure, mga gas, hospital gas. Tapos, nakakapag-prevent talaga siya ng leak kahit na mga high pressure nga. So, eto, gagamitin din natin dito sa decanting para makapag-prevent ng leak. Hindi siya 100% assurance, pero kasi ang laki ng tiwala ko dito para at least ma-increase yung or mabawasan yung chance na mag-leak. Ulitin ko, hindi niya fully or hindi niya 100% mape-prevent, pero at least may ginawa tayong paraan para bawasan yung risk ng leakage. Masking tape. Pakita ko na lang sa inyo mamaya kung saan gagamitin to. Gunting para mabilis maggupit-gupit. Meron din akong naka-ready dito ng mga label stickers. Meron akong printer ng sticker na explain ko na lang mamaya.
Hindi kasi required to eh. Pwede kasing magmano-mano kayo ng sulat. Lalo na kung bagong start lang naman yung decanting business nyo. Kung maliit na decanting business lang naman. Pero mas presentable kasi kung may naka-blur eh. Mas presentable kasi kung may ganito. Okay, simulan na natin. So, pakita ko muna sa inyo yung sa syringe. Open ko lang. Gusto ko lang i-emphasize na kapag mag-open kayo ng syringe, mag-ingat kayo. May cover naman siya sa tip. So, hindi naman kayo basta matutusok. Pero pag nagkamali kasi kayo ng open, baka matusok kayo. So, yun. Medyo delikado siya. Pag nagkamali ka. Bakit tayo mo mag-focus? Yun. Ito yung lower lock. Para siyang, kumbaga, threaded part siya ng syringe. Focus ka. Ayaw. Ito kasing male na decanting tool. Threaded din siya. So, kaya mas gusto ko yung mga lower lock. Kasi naikakabit mo siya doon. So, bakit ba male yung tawag ko dito? Kasi siya yung papasok doon sa nguso ng perfume. Naglabas ako ng Armaf na perfume kasi alam kong female yung type ng ito, nguso. Nguso yung tawag ko dyan eh. So, bakit male? Kasi siya yung pumapasok. Yun. Actually, hindi naman male yung tawag dyan. Ako lang yung nagbansag. So, yan na. May hindi ako naipakita sa inyo kanina. Dapat may glass bottle kayo. For this video, special na glass bottle yung gagamitin ko kasi for personal consumption. Para sa akin, tsaka para sa wife ko. Yung glass bottle, hindi na ako magbibigay sa inyo ng link. Yung glass bottle, hindi na ako magbibigay sa inyo ng link kasi by experience, medyo nahirapan talaga ako dyan sa glass bottles. Maraming supplier ng glass bottles pero ang hirap makahanap ng yung mabibigyan ka ng magandang bote. Lagi kasing may sablay. Kung hindi may basag, merong mga kulang-kulang or basta bahala na kayo maghanap ng glass bottles na supplier o na supplier ng glass bottles. Yun yung naging challenge ko eh. So, pakita ko na sa inyo kung paano. Kuha lang tayo ng 5 ml. Hindi ko pala naipakita. Sa syringe, meron yung sukat. So, kung 5 ml yung syringe katulad nito, tatapat ko lang doon sa guhit ng 5 ml. Matagal na ako nagdedecant sa mga hindi nakakaalam. Tapat ko lang sa akin para makita ko din. Nagdedecant ako since 2019. So, ang reason, natuto kasi ako mag-layer. Najdia at saka CB-NIM. Diba, ang bibigat ng bote. So, lagi ko yung dala para lang mapangatawanan yung layering, respray. Ang bigat. Bukod pa doon, yung work ko before, punta-punta ako sa iba't ibang lugar. Madalas, naka-aeroplano, inter-island, minsan sa ibang bansa, or madalas din sa ibang bansa pala. Ang hassle kasi nung lagi kami dalang bote. So, ang ginawa ko na lang nun, nagdedecant na lang ako para menos dun sa bigat ng bagahe. Tapos, hindi ko kailangan magdala ng malaking bag. So, yung pag-transfer naman sa glass bottle, sobrang dali na nun. Kasi once na nandito na sa syringe, ililipat mo na lang. So, baka tinatanong nyo bakit hindi napuno. Kasi ito ilang ml ba to? 8 ml. Ito. Yan. Okay, next step. Lagyan ng Teflon. Dito. So, itong glass bottle, threaded din yung uso. So, ano ba yung natutulong ng Teflon? Sana. So, yung Teflon nga, nakakabawas siya ng chances ng leakage. Kasi, pag sinarado na natin mamaya, nakakapag-provide siya ng, kumbaga mas masikip. Minsan kasi minsan may mga imperfections yung mga bottles. Nakakala natin walang space na naiiwan kasi threaded.
Pag inikot mo na, naglalak. Pero paminsan kasi merong maliliit na space na naiiwan. Kumbaga imperfection nga dun sa pagkakagawa ng bottle. So, etong Teflon nakakatulong para ma-fill yung spaces, yung gaps na naiiwan. Hindi siya 100% assurance na hindi magli-leak, pero at least, para sa akin at least, gumawa tayo ng paraan para madagdagan or para mabawasan yung chance na mag-leak. Gaano kakapal yung ilalagay yung Teflon? Huwag sobrang kapal. Ang sinasabi ko dati, ilang ikot ba? 6 na ikot. Parang ganun. So, siguro, wala kasi talagang rule kung gaano kadami. Siguro parang enough lang para malagyan or makover yung uso. Tapos hindi lang, kumbaga hindi lang isang lagay. Doble or triple. Manipis lang siya kaya huwag kayong mag-alala, magsasarado yan. Yan. Isa pa palang tulong ng Teflon. 'Di ba? Threaded, iniikot ko. Nakakatulong siya para mas mag-lock or para mas kumapit. Itong pinasok ko doon sa glass bottle. Yun. Ganun lang. Etong masking tape, hindi ko na ipakita kung paano gamitin, no? Teka, wait lang. So for example, itong 5 ml glass bottle yung ginamit natin. For example, na salina na natin siya. Ginagamit ko tong masking tape. Nililito na ako para i-hold into place yung sprayer. Kumbaga naisarado mo na siya, nag-lock na siya. Maigpit na yon, pero kasi ito naman ay hindi required Parang naisip ko lang, syempre, hindi naman porke nagawa mo na, padala mo na sa customer, wala ka nang pakialam. Kumbaga, mag-iisip ka ng innovations para ma-improve, di ba, yung proseso. So, naisip ko kasi, ito, makakatulong kapag tinatransport yung decant. So, for example, kami sa Valenzuela. Halimbawa, may umorder sa Mindanao. Susupot ko to, ibabox ko to. Siyempre, layo nung travel, di ba? Aalog-alog yan kahit na sabihin mo ng maganda yung pagkakalagay mo dun sa packaging niya. Alog-alog yan. So, kung walang tape, naisip ko, may chance na bumuka. Praning lang ako dun sa part na yun Pero kasi kung may tape, tignan mo, kahit persign ko yan, hindi siya bubuka. Pero kung walang tape, may chance Kasi umaalog So yun, para sa akin is additional safety feature. Pwede nyong gawin, pwede nyong hindi gawin. So, yun. Isang round na yun. Magdecant pa tayo ng ibang bote. Yung mga syringe nga pala, gumagamit kami ng isang syringe per perfume. Kaya ang dami naming syringe dito. Nililabelan lang namin. So, yung pangalawang decant natin, awas. Saka kaya ito yung mga pinili ko kasi may lakad kami mamaya. Kaya tinanong ko na rin yung misis ko kung anong RMAF yung gagamitin niya. So, pakita ko na lang din ulit from the top. Yung syringe, ingat kayo kapag tinatanggal nyo yung may pointed na part. May cover siya, pero again, pag nagkamali kasi kayo ng bunot, baka matusok kayo. So, yun. Saka proper disposal pala rito. Kawawa naman yung mga magkokolekta ng basura pag natusok. Okay. Syringe, kung kanina gumamit tayo ng, ano tawag dito? Tawag ko lang. Decanting tool na male. Dito naman, gagamit ako ng decanting tool kasi ayaw mo mag-focus. Gagamit ako ng decanting tool na female. So, ipapasok ko lang din ulit sa tip. Dito regardless na kung lower lock or hindi. Pero personal experience, mas komportable ako gumamit na may lower lock na syringe.
Okay, pasok na. Buksan natin yung bote, tanggalin natin yung sprayer. So, napansin niyo yung difference nung kaninang bottle. Yung bottle ng Armaf Iconic, ganyan siya. Ito. Sa Hawas, iba. So, dito sa Hawas, kahit na female yung gamitin, mas okay. Or, ano ba? Pwede namang gamitin din to. Pero mas komportable na akong gamitin yung female para sa ganitong klaseng, ang tawag dito? Uso. Uso kasi yung tawag ko dyan eh. Okay. Ready ulit yung glass bottle. Ulitin ko lang, itong glass bottle for personal consumption. Pwede ko kayong bigyan ng advice kung saan kayo bibili. Pero lahat kasi nung nabilihan ko sa Shopee, problematic eh. Parang pinaka-worst experience ko before, ang daming basag. Puro bubog yung dumating. So, yun. Siguro yun lang yung medyo challenging, no? Na part. Kasi yung ibang accessories dito, bibilin mo lang sa Shopee, tas gamitin mo na. Okay? So, kuha tayong 5 ml. Hindi ko pala nasabi, no? Baka hindi nyo rin pala naintindihan agad. Bago ka makakuha, i-press mo muna. Pababa. Yun. Silahin mo, pataas, itong syringe. So, bakit hanggang dyan lang inahigop niya? Ganun talaga minsan. May imperfections yung mga syringe. Kaya kailangan mo ulitin. Yan, katulad niyan. Walang nihigop. Ayan. Okay, anyway, hindi ko naman kailangan punuin to. Gusto ko lang makita nyo kung paano ginagawa. Yun. Importante lang, kung 5 ml glass bottle or sabihin na natin 5 ml yung order ng customer nyo, sakto nyo, ba't kasi ayaw mo mag-focus? Visit na camera to. Sakto nyo dun sa 5 ml. Diba? Para walang question yung customer na kung sakto ba o ano. Yun, lagay nyo na lang sa comment section kung may tanong kayo. Ilan na yung nag-message? More than 5 persons na yata yung nag-message tungkol sa decanting. Sabi ko, gagawa nga ako ng panibagong video. Sinabi ko rin na may old videos na kami. Pero yun, kung may na-miss ako dun sa mga questions nyo, lagay nyo na lang sa comment section. Nilagyan ko ulit ng Teflon. Pasok. Para saan nga ulit yung Teflon? Hindi naman siya required, pero para sa akin, nakakatulong siya para makabawas ng tsansa ng leakage. Alright. Hindi ko pala naipakita yung label, no? Para sa ibang order itong mga labels eh. Pero yung label, ginagamit yan para at least, yan, sample. Diyan yung label. Diba? Yun. Nakalimutan ba akong ipakita sa inyo? Yung printer ng label sticker, ang dami kasing available na ito sa Shopee eh. Maglagay na lang ako ng link sa description. Hindi required pero suggestion ko kung mag-start ka ng business ng decanting, mas presentable kung meron. Tsaka mas time consuming pagka sinusulat. Pareho lang pala. Pero at least ito mariready mo na bago ka mag-decant. So yun, lagay nyo lang sa comment section kung may tanong kayo. Medyo mahaba to pero sana makatulong sa inyo. Doon pala sa tanong na kung kumikita ba yung decanting business. Kumikita siya, hindi siya madali, wala namang madali. Ang mahirap pala sagutin na question, anong perfumes daw yung marirecommend ko na ilagay nila sa startup nilang decanting business? So yung honest na sagot ko dyan, wala talaga ako mabigay. Kasi kahit anong hype na perfume ngayon, baka bukas biglang iba na yung hype. Tsaka sa sobrang dami ng decanting shops ngayon,
yung chance na dun sa ibang shop bumili kaysa sa inyo, ang taas. Ang pinaka-wise na suggestion ko para sa ganyang tanong, I assume na into perfumes kayo, no? Kaya naiisipan yung mag-decanting business. Kasi kung hindi, mas mahirap yan. Kung hindi nyo alam yung Hawas, kung hindi nyo alam yung Iconic, baka mahirapan kayo. I mean, kasi kung alam mo to, sigurado ako into perfumes ka or baka naman mga into designers ka. Kasi kahit anong perfume para sa akin, pwedeng biglang hanapin ng customers eh. Ngayon, kung ano, babalik ako dun sa question, kung anong perfumes ba yung marirecommend ko, kayo yung mas makakasagot nun eh. Una, pwede kayong sumabay kung ano yung hype ngayon. Pangalawa, ano yung mga, kumbaga mabenta na dati na hindi naman hype pero laging mabenta. Eros Sauvage, mga ganun. Depende rin yung, kung ano yung target market nyo, kung babae or kung lalaki, kung estudyante o kung anong edad. Kung sa mga kakilala lang, nahihirapan ako magbigay ng kung ano yung listahan na magandang panimula. Kasi sobrang subjective talaga ng sense of smell. Suggestion ko, aralin nyo yung market. Mag-join kayo sa mga groups. So, kung gusto nyong sabayan yung hype, maya't maya naman may na-hype dun sa groups eh. I-observe nyo lang. Pwede rin kayo magtanong, marami namang sumasagot doon. Yun yung honest na suggestion ko. Kung based sa sales namin, iba-iba eh. Katulad nung nakaraan, yung Varak Silver, tapos yung Marwa. Siguro yung CD-NIM, di nawawala yung hype doon. Yung Hawas, medyo nag-died down yung hype eh. Kaya ang hirap sagutin eh, kasi ayokong sisihin nyo ako na ba't ni-recommend mo to? Tapos biglang hindi naman nauubos ka agad. Ang isa kasing parang lugi sa decanting business, yung mag-i-invest ka sa mga bote na wala namang umorder. So, matetenga lang sa inyo. Ako kasi noon, nag-start ako ng decanting business. Ano lang siya, parang on the side lang. Nasa corporate ako, tas dumami na yung pabango ko, parang 100 pieces na. Sabi ko, hindi ko naman ito magagamit lahat, hindi ko naman ito mauubos. Siguro kahit parang umabot ako ng 100 years old, yung 100 bottles na yun, hindi ko naman magagamit lahat talaga. So naisip ko, nanonood din kasi ako nun kay Chaos Fragrance. Siya yung naging naging pattern sa ganong style. Bakit hindi ko i-decant kasi benta? Kasi before namimigay nga lang ako sa mga kaibigan ko ng decant. Kasi sa sobrang tuwa ako na nakikipagkwentuhan ako sa kanila, sila nakikipagkwentuhan sa akin. Binibigyan ko lang sila. Tapos naisip ko, kasi nung mga nagtanong na rin, pwede bumili. Oo nga, pwede ko pala ibenta. Yung mga kinikita ko dun sa pagdedecant, pinambibili ko ng bagong bote. Style ni Chaos Fragrance yun nun, diba? Hanggang ngayon, ganun pa rin. Yun. Hanggang sa ngayon, sobrang dami namin perfumes. Okay naman, kumikita. Ang pinakamalaking kita, syempre, yung mas mahal na perfume. Mga niche, mga designers. Ang advantage ng Middle Eastern perfumes, mas maraming tao yung naghahanap kasi mas mura. Yun lang. Ano pa ba? Hindi ko alam kung may nakalimutan pa ako eh. Pero lahat ng tanong nyo, ilagay nyo sa comment section. Tapos lahat ng link ng kailangan nyong bilhin, lalagay ko na lang sa description. Yan. Sana may napulot kayo. Salamat.